let me say, Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay na nandito. At mga tatay na nanonood. Happy Father's Day sa mga tatay na may anak at sa mga tatay na nagpapakatatay kahit hindi nila anak ang kanilang inaalagaan. Mga tatay sa church, mga tatay sa cell group, mga tatay saan pa? Sa mga tao na nag-aalaga para mag-nurture kayo at mag-culture kayo ng mga tao na pinapakita nyo yung inyong pagmamahal sa kanila. Happy Father's Day to all of you. Today we're going to talk about not just father, but I am going to talk about a family man. Yan. Madalas naririnig lang natin father But I'm going to talk about family man. Kaya pinamagatan ko po ang aking mensahe. Pakipindot lang. Yan. The family man. Alam po ninyo, let me say this as my introduction. If there is anything in shortage today, it is the biblical family man. Wala na halos at nagkukulang na ang mga biblical family men. Now, siguro sinabi niyo, bakit biblical family men? Because there are good family men. But it doesn't mean that if that person is a good family man, he is a biblical family man. Kasi a good family man, a good man or a good family man can be bad family man as far as God is concerned. Kasi yung definition ng good sa mundo, sa kadalasan ay hindi good sa mata ng Diyos. Tama po ba? Kaya yung mundo sinasabi, this is a good family man. But not all good family man are good in the eyes of God. So, kailangan nating isipin ganito. Ano ba ang talagang good kay Lord? And that is the biblical family man. Kaya, alam po ba ninyo na ang Biblia nagsasalita about what is the right way to become a good family man? Dahil today is Father's Day, it's the day of the men. Okay, last time I was preaching about women as a mother. This time around, gusto nating i-honor ang lahat ng mga tatay. When I say family man, he's not just a father, he is also a husband. Family man. Kaya ito ay para diin sa mga lalaki na may asawa, subalit wala pa silang anak. Mostly siguro, I will be addressing this message to the young couples. Kasi kaming may mga edad na, may mature na at adult at may yung mga anak namin may asawa na, ay siguro nandoon kami sa stage na ang focus namin mga asawa na lang namin. Pero you are always a family man. So pag-uusapan po natin yan. Sabi ko nga, may shortage ngayon ng biblical family man. Alam niyo kung bakit? May dalawa akong nakitang problema. Bagamat marami pang problema, I will just state the two top problem why there's a shortage of a biblical family man. One is that ang mga lalaki na iba na ang kanilang definition ng isang pagiging family man. Most of the men, not all, but most of the men are idolizing the ideal macho man of the show business. Like, sabihin natin, Tom Cruise, Arnold Schwarzenegger, okay? Ano pa? Meron pa, Johnny Depp, okay? But as far as I'm concerned, even though they look human, they look macho, they also are men who struggles with their marriages. They are not indeed a good family man because they struggles. Okay? Another problem, number two, why there's a shortage of biblical family men is because most of women, of course, again, let me say that to you, not all of them, but most women are liberated, prideful, and siguro, masasabi ko, they were taught to believe. They were taught to believe that if the man can do it, the woman can also do it. Tama? So, we don't need man anymore. We don't need husband. Because if we will get husband, they might control us in some way. Because most of the women right now are liberated. So,
Who needs a man in the house? If they can do it, we can also do it. If they can raise a children, we can also raise a children by our own. Ganun po yung kanggay kata. Ganun yung nasa isip ngayon ng maraming babae. Pero gusto ko pong maunawaan po natin, although there are truth in the word, if man can do it, women can do it. Pero gusto ko po maunawaan po natin, there's a big distinction between man and women. Okay? At maunawaan din po natin that sabi po ng Genesis chapter 1 verse 27, God created them, men and women. God created them differently for a purpose. Although pareho kayo, ang lalaki at ang babae ay equal at magagawa ng babae ang nagagawa ng lalaki, pero tandaan po natin, God created them different because God has a reason. Amen? Kaya wag po natin paniwalaan. Tayo ay medyo binobola ng mundo at binobola tayo ni Satan. Okay? Tandaan po natin, ang mga babae, lalo na sa loob ng tahanan, wag niyong basta i-give up ang inyong mga mister. I am going to tell you that your husband is a treasure. Tama na. Ayos ba mga lalaki? Yeah, all right. I'm telling you that. And I'm going to tell you as well, okay? I'm also going to tell you as well na hindi lang sila treasure, that they need your support. Women, they need your support. I'm telling you that. Okay? So, gusto ko pa maunawaan natin na ang Biblia ay nagsasalita ng tungkol sa family men. Okay? Ang titingnan po natin, yung nakasulat dito, we're going to see how does God looks at the family men. Okay? So, in our text for today is found in Psalms 128, verse 1 to verse 6. Ito pong salmo na ito, mga kapatid ko, by the way, bago natin basahin, is a kind of psalms that celebrates family, the blessings of home. At ito ay kanta. And usually, mga kapatid ko, ganito pong nangyayari dyan. Kailan nila kinakanta to? Kinakanta nila to kapag ka ang pamilya ay nagsasama-sama, particularly when there is a feast going on sa Israel. So the Hebrew people have different kinds of feast, yung fiesta o celebration, national celebration. They have Yom Kippur, they have Rosh Hashanah. Okay, there are different kinds of feast or celebration. Okay, particularly ito po ay kapag sa panahon ng Old Testament, the center of celebration is always in Jerusalem. So for example, ako ay dating taga Jerusalem. Nakatira na ako sa Nazareth. Okay? Kapag mayroong celebration, all the families that living outside Jerusalem will go to Jerusalem to celebrate that national feast. So ang nangyayari ngayon, they will walk. Wala pong mga sasakyan noon. Okay? They will walk together with the family. So ang feast ang piyesta o pista ng mga Hudyo, mga kapatid ko, is actually a family gathering. Lahat kasi yasumi, lahat kasi holiday. Walang pasok niyan. So the family, alam po ninyo, ang mga Hudyo, they are so para silang mga Pilipino. They are very close. They have this very close family ties. Okay? That's why they took this time, this kind of occasion, to be with their family. They walk together. They go to Jerusalem so they can celebrate the national celebration. And habang sila ay nandoon, naglalakad, nakikita nila yung mga bagong pamilya o mga dati nilang kaibigan. Okay? And they walk together. They chat together. At tapos mag-overnight sila dyan dahil it takes days before they reach the place called Jerusalem City. So, nandun yan. At one of the songs that they used to sing is the Psalms 128 because it's about the family. Today, they do not do that. Psalms 128 is now a marriage hymn or a marriage song sa panahon ngayon. Itong babasahin natin ngayon. Okay? So at least, naintindihan nyo na yung background ng ating pag-uusapan. Psalms 128. Now, the thing that you need to understand here is that this Psalms is focused
This Psalms is addressed to the men of the house, to the family men. This is not addressed to the women, to the nanay, to the mothers. This song is addressed to the men, the family men. Okay? Kaya basahin po natin at tingnan natin kung ano sinasabi. Verse 1, Blessed are those who fear the Lord, who walk in His ways. Sino ito? Tingnan niyo, ito, makikita natin kung kanino ito ina-address. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Your wife. Ayan. So makita na natin dito na ang kantang ito ay address sa mga ama ng tahanan. Okay? Tuloy po natin. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your son will be like olive shoots around your table. Thus is the man blessed who fears the Lord. May the Lord bless you from Zion all the days of your life. May you see the prosperity of Jerusalem, and may you live to see your children's children. Peace be upon Israel. Now, tingnan po natin dyan. Since this is a song, this is a psalm addressed for the family men, tingnan po natin agad ang verse 1. Ang verse 1 po sobrang hitik. Okay? Because it talks about the house, the man of the home, the man of the house, the family man. First of all, ang sabi ng salita ng Diyos dito, he should be faithful to his Lord. Dapat daw, if you want to become the biblical family man that you ought to be, we have to be what? Faithful. Men, are you listening? Those people who are listening also with us in online. Listen to me. If you want to be a biblical family man, you must be faithful. Balikan po natin yung verse natin, verse 1. Sabi po ron, Blessed are all who fear the Lord, who walk in His ways. Bagay na gusto ko maunawaan muna natin, mga biblical men, mga biblical family man. Listen to me. The first thing that we need to understand in this verse alone, just verse 1, sabi niya, blessed. Okay? Why? Because God wants to bless men. Siguro bago sa inyo itong narinig ninyo na ang hindi basta men, family men. If you are a family man, God wants to bless you. God has high regards for the fathers, for the husband, for the family men. Mataas ang regard sa inyo ng Panginoon. I will give you the reason why later on. Pero gusto ko pong maunawaan po natin, sobrang suporta ang binibigay ng Diyos sa ating mga family men. Okay? To the fact na sabi niya gano'n, I want to bless you. Blessed are! Okay? He wants to bless your family. He wants to bless your life. He wants to bless your work. He wants to give safety and covering and protection sa iyong pamilya. Kaya wag niyong isipin na malayo ang Diyos sa mga tatay. No. Actually, mas malapit siya among all the family members, mas malapit at mas concerned ang God sa tatay ng pamilya. You might say, teka muna, kawawa naman yung mga nanay. No, sapagkat mayroong special na ministry ang mga tatay, ang mga family men. Nandito yan sa teksto natin, makikita po natin yan later on. So, tayo pong mga tatay, ulitin ko, God has a high regard to all the fathers of the home, and He wants to bless your family. And there's the second thing. So, yung verse na blessed pa lang, okay? Importante na. May pangalawang bagay tayo makikita rito at mapapansin. Ang mapapansin natin dito, mga kapatid ko, is that God is giving them the way to be blessed. Blessed are. Hindi niya sinabi rito, lahat ng tatay, basta tatay ka lang, mabibless ka na. No. He has the reason to bless you. You have to give Him the reason to bless you. At ang sabi ni God, if you want me to bless you, you family men, I want you to be what? To fear the Lord. And the second one is to walk in His ways. We have to give Him the reason why God has to bless you. And God says, okay, you want me to bless you? Then prove it to me that I should bless you. So, here, God was like saying, you need to do the pattern. Okay? As a family,
As a family man, you need to set this pattern before your family, before your husband, before your wife, before your children. Kinakailangang makita nila sa iyo ito. That you are fearing God and you walk according to the ways of God. And that's the way of the faithful person. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, if you want to be a biblical family man, you have to what? To be faithful. And faithfulness includes fearing God and walking in the ways of God. Are you here? Okay, I'm just beginning to touch the surface. Later on, tayo po. I'm just trying to establish the foundation. Yung gusto kong sabihin sa inyo ngayon. Okay? Una sa lahat, ang sabi ng Salmo, you have to fear the Lord. Alam po ba ninyo that there are two different kinds of fear? The good kind of fear and the bad kind of fear. Let me explain to you the bad kind of fear. The bad kind of fear is yung natatakot ka, may nanginginig ka, nagwo-worry ka, mayroon kang anxiety. That's the bad kind of fear. The good kind of fear, yung sinasabi rito ng Salmo, it's your deep awesomeness and respect towards God. That you love Him so much that you don't want to hurt His feeling. That's why you fear na siya ay masaktan mo. That's the right kind of fear. At kapag ka ang isang lalaki, ang isang tatay, he fear God. Wow. Okay? If you fear God, I'm telling you, wala ka ng katatakutan kahit na sino. Because the key to have courage to be not afraid of anything is to fear God. Intindihan po yung sinasabi? I mean, naalala ko, yung isa sa mga meditation day, ewan ko if you have a book of Oswald Chambers, yung pong My Utmost to His Highness. Yung po yung everyday meditation. Sabi po niya doon sa isang araw ng meditation, sabi niya, the remarkable thing about fearing God, ang isang magandang bagay daw na sa pagkatakot sa Diyos is that when you fear God, you will not fear anybody else, anything else. But if you will not fear God, you will fear everything else. Nakuha niyo sinasabi niya ron? If you fear God, you will not fear anything else. Whereas if you will not fear God, you will fear everything else. Why? Because there is no better, there's no bigger, there's no more powerful than God. At kapag ka natakot ka sa Kanya, wala ka nang tatakutan kahit kanino pa man. Amen? Ito po yung kagandahan ng fear of God. Kaya po, sa akin, gusto ko maunawaan natin dito, mga kapatid, ang mga tatay daw ng tahanan needs to fear God. Huwag kayong matakot sa asawa nyo, sa anak nyo. Huwag kayong matakot sa kung sino pa man, sa nanay mo, sa tatay mo. Andiyan po ba kayo, mga anak ng Diyos? Matakot daw muna tayo sa ating Panginoon Diyos. You have to show your fear towards God. God, among everybody, I fear you. Sa pangalawang bagay na tinuro sa atin dito, aside from fearing God, is walking in His ways. Kinakailangan daw kung ikaw ay a biblical family man, kinakailangan daw that you have this discipline. When you say you walk in His ways, you must have a discipline. You have to discipline yourself to walk according to the will of God. Bilang tatay ng tahanan, mga kapatid ko, kinakailangan po na alam mo yun, you have this regular Bible study, personal Bible study. Nag-aaral ka, you read your Bible, you study your Bible, meron kang regular prayer, personal prayer, okay? Meron kang commitment, hindi lamang sa church, but commitment whenever you will be available to serve God in any capacity that you can be available. You must do your best so that God can be glorified in your life. That's walking in His ways. Ganun dapat na parating, Lord, you're a worshiping Father.
You glorify Him. And kaya gusto ko maunawaan natin na medyo itong nire-require ng God sa atin. Medyo mabigat sa mga tatay. Sa mga tatay. Nawala yung mga tatay Sinabi ko lang wag matakot Natakot na. May tatay ba rito aside from me? Ayun. Yung mga nanay lang ang matatapang nagsasalita. Tumahimik Anyway, tuloy natin mga kapatid ko. Balikan natin yung sinasabi ko. Sa mga babae, you can never see any words addressing this kind of kumbaga parang command sort of sa mga nanay. Pero sa mga lalaki, mabigat. Bakit merong ganito? Bakit ang mga lalaki should really walk according to the will of God and they need to fear God in their lives? You know why? Now I'm going to give you the reason why God has a high regard to the fathers, to the earthly fathers. Alam niyo kung bakit? Because as a family man, we model God towards our family. Tayo ang modelo ng ating Diyos Ama para sa ating pamilya. As a father, as a family man, you model God the Father to your children. As a husband, you model Jesus Christ over your wife. Mabigat. Kaya alam po ninyo mga kapatid ko, dahil dito, gusto kong pakiusapan ang mga misis na nandito ngayon. Suportahan ninyo ang inyong mga asawa because they bear a very big responsibility. Mukhang nangiti na yung mga lalaki ko Nangiti na yung mga lalaki ko. I mean, I'm truly saying this coming from my heart. Not because I'm a family man, but because this is what the Word is telling us to do. Okay? Because they have a greater responsibility. Minsan minamaliit natin ang ating mga lalaki. Ang ating mga mister. No, they have it. And misters, listen to me. Family men, listen to me. You have to know that you have a big responsibility over your family. That you represent the father over your children. Kaya alam po niyo mga kapatid ko, maaaring iba sa atin dito have that bad impression towards God the Father because you have a bad experience with your father on earth. Yung mga mayroong lumaki sa mabait na ama, maalalahaning ama, pinalaki tayo ng isang mabuting ama, hindi mahirap sa ating mahalin ang Diyos Ama because we have a good impression of our Father. That is the reason why, mga kapatid ko, God was taking care. That's the reason why He gave this psalm. Kasi He's making sure that the family men will make a good impression of Him by becoming a good father in their homes. You see? Be careful, family men. Yung iba gusto lang mag-asawa, gusto magpamilya, and they say, okay, that's it. No. Because once a man decided to marry a woman, once a man married a woman and they got children, mga kapatid ko, you're beginning to bring about bigger responsibilities in your life. Because you are now making yourself a pastor of your family. That's the reason why you have to be faithful to your Lord. Kami mga pastor, we have to be faithful with our God. In order for us to be blessed by God, to be supported by the Holy Spirit, to be given wisdom, anointing. Kasi we have to keep ourselves faithful towards Him. Ganon din, tandaan natin, ang mga family men are pastors of their own family. Tingnan po natin ang sinasabi rito ng salita ng Diyos. God has your back. God will support you. God will bless you. Ito ang dahilan kung bakit i-bless tayo ng Panginoon. Sapagkat dala-dala mo ang imahe ng Diyos Ama sa iyong mga anak. Itong dahilan. But please, bigyan natin ng dahilan ang Diyos para tayo ay pagpalain niya. Be faithful. Fear God and walk according to His ways. Tandaan natin, baka sabihin ninyo, parang totoo ba yung sinasabi mo, Pastor? Totoo yan. Alam niyo kung bakit? At one time, Jesus Christ,
he teach the way his disciples need how to pray. Sabi niya gano'n, this is how you must pray. Sabi niya gano'n, Our Father who art in heaven. Anong pinatatawag niya sa atin sa Diyos Ama sa langit? Sabi niya, Our Father. If you will try to understand the original Greek text, it's Abba, Father. Sa kolokyal na salita natin ngayon, ang ibig sabihin nun, Daddy. Okay? So, it has to be a very personal thing. So, here, pinakikita sa atin na ang ating Diyos Ama ay tatay natin. And we, as a family men, inside our home, okay, meron din tayong tatay. Tatay sa laman. Okay? Kinakailangan nating ma-maintain yung magandang pagtingin nila sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ikaw bilang isang mananampalataya, ipapamuhay mo ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Malaking responsibility, right? Pero una sa lahat, sino yung may asawa dito na nandito at mananampalataya? Pakitaas niyo ang kamay, mga misis. Mapapalad kayo. You're blessed. Kaya wag niyo sabihin yung mga asawa ninyo, hindi blessing yan. You're blessed. Sapagkat una sa lahat, mga kapatid ko, kapag ang asawa mo ay mananampalataya, may tamang relasyon sa Panginoon, tandaan ninyo, madaling maayos yung problema ninyo sa loob ng tahanan sapagkat sa Kanya ang anointing ng ating Diyos Ama. Tutulungan siya nito. Kaya ang mga misis, kinakailangan suportahan natin yung spiritual life. Pagka medyo gumaganon-ganon yung Christian life ng mister mo, tutulungan mo siyang tumayo. Sapagkat nasa kanya yung blessing ng Diyos Ama eh. Okay? God will be using your husband so as to bless your whole family. I mean, I'm just using my word according to what the book of Psalms is saying towards us. This is a word of God. Blessed are. At tingnan po natin, pagka nagawa daw po niyang maglakad ng may katapatan mula sa Diyos, look at the verse 2. Blessings and prosperity will be yours. Palakpakan po natin ating Panginoon. Kaya yung sa mga dalaga, okay, huwag kayong mag-aasawa ng unbeliever, ha? Andiyan po ba kayo, mga anak ng Diyos? Ang unang prerequisite nyo, dapat mananampalataya. Nga, hindi, yung mga single again, hindi ko naman sinasabing mag-asawa kayo. Ulitin ko, lahat ng mga bagay na nandito sinasabi natin, hindi applicable sa lahat. Meron naman talagang, alam niyo yun, they're just perfectly happy because may naranasan na silang hindi maganda at alam po ninyo, at kung hindi nakalooban ng Panginoon na hindi kayo makapag-asawa, so be it. Lalo na kung hindi ka na naman teenager. Tama po ba? Okay? But of course, if God will it for you na makapag-asawa muli, piliin ninyo ay mananampalataya. Okay? Because nasa kanila ang blessing ng Panginoon. Kasi kung pipiliin natin, hindi mananampalataya, kinakailangan pang maging mananampalataya sila. Ang tandaan natin, ang blessing ay hindi doon sa mga taong hindi men who will not fear God and who will not be able to walk according to the will of God. Tandaan natin, these are the two reasons why family men will be blessed by God. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, kapag ka ang asawa mo, if you married a man who is a born-again believer, you are blessed. Para maraming disagree. But, agree or disagree, that's the word of God. Okay? I'm gonna convince you. Look at the verse in 1 Corinthians chapter 11, verse 7. A man ought not to have a long hair since he is the image and the glory of God. But the woman is the glory of man. Look at this. Man is what? The image and the glory of God. Now, maaring you might be asking me, man ought not to have a long hair. Baka sabihin nyo, bawal pala sa lalaki magano. No, this is a figurative word na ginamit dito ni Pablo. Because at their time,
Okay? Yung mga lalaking mga mahabang buhok, hindi nagkakaroon ng personal hygiene, hindi inaalagaan ang kanilang sarili, yun yung mga taong irresponsable. He was talking about men who are irresponsible. Irresponsible to themselves, to their own body. Kung sila ay irresponsable sa kanilang mga sarili, di mas lalong irresponsable sila pagka naging tatay sila, naging asawa sila. Tama po ba? Kaya ng mga babae, meron kayong second requirement. So second, anong tawag dito? Qualification. Second qualification, dapat maayos at malinis sa katawan. Kasi tingnan nyo, kasi kapag pero mag-ingat din kayo, meron namang extreme. Sobrang linis sa katawan, pero wala siyang pakialam sa iba, puro sa katawan lang niya. Kinakailangan at least balance din. Tingnan ninyo yung, kasi dito nababasa natin, kung siya, responsable siya maayos siya sa kanyang pangangatawan, sa kanyang personal na pangangailangan. Pagka naging asawa niyo yan, pagka nag-asawa yan, responsable rin siya. Nakikita niyo naman eh. Alam niyo naman kung ano yung puro sa sarili lang at saka yung responsableng tao. Nakikita niyo naman yan. So, tuloy po natin. I'm just explaining yung long hair. Kasi baka maisip niyo kung ano yung long hair. Baka sabihin niyo, bawal pala sa Biblia yung mahaba buhok. Hindi ako mag-asawang buhok, mahabang buhok na lalaki. Hindi ganon. Okay? Tuloy po natin. He is, family man, look at this. You and I are the image and the glory of God. This is our responsibility. We have to protect the image of God inside our house. Women, housewives, listen to me. You have to protect the image of your husband. Kung ang mga anak natin ay nagkakaroon ng pangit na image sa kanilang ama, kinakailangan ang mga nanay, ang mga asawang babae, should talk and should give time talking with their children. Explain bakit nagalit si tatay, bakit ganun ang naging reaction, para mahilom niya, para ma-repair niya kung ano man ang pumapangit na imahe ng kanyang anak sa kanilang tatay. Are you here? Kasi sometimes ang tatay tao din. Nagkakamali, akala nila tama yung kanilang pagtrato dahil natutunan ko yan sa aking buhay. Akala ko kung paano itinrato sa akin ng aking mga magulang, partikular ng aking daddy, dapat ganun din. Nakalimutan ko na magkakaiba pala ng henerasyon. Ang akala ko yung henerasyon namin pwedeng i-apply ang henerasyon na in-apply sa akin ng aking magulang para sa aking mga anak. Nagkamali ako. Mali pala. At doon ko nakita na hindi tama yung application, yung ginawa sa akin ng daddy ko. Okay? Kasi ang daddy ko pagka nagalit, talagang, nandiyan si Isno. Okay? Iba po, talagang kulang na lang, ibiting kang patiwarik nun. Okay? Pagka nagsalita yun, talagang nangangatog na kami lahat. Ganun po yun. Okay? Kaya, ang sinasabi ko rito mga kapatid, is that, bilang mga asawa, kinakailangan protektahan natin ang imahe ng ating mga mister. Partikular kung ang asawa mo ay mananampalataya. Huwag yung sinisiraan mo pa ang iyong mister sa iyong mga anak. Meron bang ganun dito? Huwag. Remember, ang iyong asawa, lalo na't yan ay mananampalataya, ang iyong asawa ay imahe at glory, kalwalatian ng Diyos sa loob ng inyong tahanan. Ayos ba mga tatay? Does it feel good? Huwag nyo naman pagyayabang yan, ha? Baka naman sabihin naman ninyo, oy, narinig niyo yung preaching ni Pastor kanina, ha? Baka naman mamaya, pag pumasok kayo sa loob ng bahay, glow, ha? Nogi, ha? Nogi, baka naman anuhan mo yung misis mo, ay, glory, image. So, tingnan po natin mabuti yan. But, hindi ko kakalimutan, sabi rito, the woman is the glory of man. Do you remember when I said na ang lalaki should be the representation, he should model who the Father God is over his children. Pero sino siya pagka sa asawa niya? He is Jesus. You represent Jesus over your wives. Yun po yun, mga kapatid ko.
Kaya po dito, malinaw ang sinasabi dito that the woman is the glory of man because Jesus is the head of the church and His glory is the church. Tayo yung lahat yun. Tayong lahat yun. Isang araw, ang tawag ng Biblia sa atin, we are the we are the bride and Jesus Christ is the groomsman. Kaya dito, pinakikita sa atin dito ni Pablo, dito sa 1 Corinthians, na tayo, yung Jesus Christ, we represent Jesus, who loved His church, who gave Himself to save the church, at ang church naman, mga kapatid ko, should love back our Lord Jesus Christ. Ganun din ang mga babae sa kanilang mga asawa. Sa loob ng family, the guy is the head of the family. Okay? Although you have to agree that there should be always the mutual understanding, mutual agreement. Pero you have, women, you should agree, not because I said it, but because the Bible says it, that the men are the head of the family, just as Jesus is the head of the church. Amen? You must allow your husbands to be the head of the family. Tandaan natin. Huwag kayong papayag na, hindi, wala, pantay lang kami, walang head. Hindi pa pwede yun. Kasi a body without a head is a dead body. Tama? Ay hindi, dalawa naman kami nasusunod. Okay, a body with two heads is alien. Gusto ko lang maintindihan nyo yan. Or either a monster or a freak. Okay? Pero gusto ko makita natin dito na no, isa lang, pero you are equal with each other. At you should always agree, but you must let your husband to take the lead. Kaya yung mga lalaki, hindi pwedeng, you have to be decisive. Eh, mayroong iba kasi na natatakot kasi ako, baka magkamali ako, kasi pag nagkamali ako, baka magalit misis ko eh. Okay? May ganon. No. Okay lang tayong magkamali. Sapagkat we're not perfect. Men, you're not perfect. But you have to learn from your mistakes. Andiyan po ba kayo? Okay? Learn from your mistakes. Kahit naman mga asawa natin, nagkakamali din eh. Ba? Pareho lang. But, of course, okay, kinakailangan you must let your husband to lead the way. Amen? Palakpakan muna po natin ating Diyos dyan. Meron tayong mga dalaga rito. Okay? Alam nyo na ngayon kung ano gagawin ninyo, ha? Yes? At yung mga young couples. Okay? Mga young couples, kinakailangan ninyo maintindihan kung papaano ang gagawin ninyo ngayon para magkaroon ng isang masaya at isang mapagpalang pamilya. Okay? Now, pakinggan po natin, tuloy natin ito, mga kapatid. He must be faithful. And the second criteria is a biblical family man must be a good provider. Andiyan ba kayo? Verse 2, look at this. Nandun pa rin tayo sa teksto natin. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Nakita niyo yung word na labor? Ang kakainin mo at ipapakain mo sa iyong pamilya ay pinagpawisan mo, pinagpaguran mo. Okay? Remember na nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. Yan ang kasabihan nating mga Pilipino. Kinakailangan ang mga lalaki ang breadwinner ng tahanan. Ikaw ang provider. Are you here? Kung katabi mo yung mister mo, sabi mo sa mister mo, ikaw ang provider. Ayan. Yan, ha? Ba, sabi naman ng lalaki, mayabang naman yung lalaki. Bakit? Ginagawa ko naman, ha? Am I not doing that? Now, you see, hindi po ito gawa-gawa lang. Actually, it was God who instituted this. In the book of Genesis chapter 3, verse 19, when God sent out, or I'm saying thrown out, that's the right term, Adam and Eve from the Garden of Eden, this is what he said towards Adam. By the sweat of your brow, you will eat your food until you return to the ground. Ibig sabihin hanggang sa ikay mamatay. It's a tough word. Kasi nung sila ay nandun sa loob ng Garden of Eden,
Wala silang iniisip. Ang lalaki, walang iniisip kung hindi kumain lang at magsaya. Yun lang ang kanyang iniisip. Pero nung sila ay tinapon na palabas, sabi ng Diyos sa kanya, simula ngayon, paghihirapan mo ang lahat ng iyong kakainin, lahat hanggang sa ikay mamatay. That's a very tough word, amen? So, ibig ko sabihin dito mga kapatid ko, it was God who instituted that. Hindi niya sinabi ito kay Eve. Sinabi niya ito kay Adam. That's the reason why you men have a tough exterior. Kaya ikaw yung may muscle, yung misis mo wala. Ikaw yung palakas. Okay? Meron ba dito yung misis may muscle? Baka nagtatawanan kayo rito, baka meron kayong alam na hindi ko alam, ha? Maliban na lang, pagka nasa loob kayo ng bahay, sinabi ng misis mo, sino mas malakas sa atin? Well, going back to the truth, ito yung dahilan kung bakit ang mga lalaki ay ginawa na hindi babae, magkaiba. This is the purpose. This is the reason. Men have tough exterior because they are the one to provide for their families. Ito po ang original. Pero sa panahon natin ngayon, sa hirap na ng buhay, tumutulong na ang mga misis. Kaya naman mga mister, i-appreciate niyo yung mga asawa ninyo na nagtratrabaho, tumutulong para sa ikatitibay at ipupuno ng pangangailangan ng budget niyo sa loob ninyong pamilya. I-appreciate niyo naman sila. Lalo na kung sila ay nagtatrabaho at hindi pa nila pinababayaan ng pangangailangan sa loob ng tahanan. Palakpakan natin ang mga nanay na Kristiyano. Parang Mother's Day, no? Now, kaya ko sinasabi sa inyo to, mga anak ng Diyos, pakinggan nyo mabuti. Kasi, minsan kasi, hindi natin na-appreciate yung posisyon at trabaho at ginagawa ng isa't isa sa inyo. Kaya minsan, ang nakikita nyo na lang yung kapalpakan ng bawat isa. Hindi nyo tuloy na-appreciate kung ano yung ginagawa talaga. Kasi minsan, lalo na ang mga lalaki, hindi sila yung, alam niyo, hindi katulad ng mga babae na konting kibot, nagsasalita. Yes, I'm telling you that. May mga struggle yan, minsan sa trabaho, may mga struggle yan, may mga problema yan na hindi masabi-sabi yan sa kanilang mga asawa. Okay? Ganito minsan, at kailangan nyo, women, wives, you have to look at your husband like that. May mga lalaki o may mga asawang konting kibot nag-o-open sa kanilang mga asawa, pero mas maraming mga lalaki ang sinasarili ang kanilang mga struggles. Kasi para sa kanila, okay naman yan, kaya ko naman yan. Pero sa totoo lang, kaya minsan may mga lalaki na naghahanap ng ibang, lalo na kung sila hindi mananampalataya, naghahanap ng leeway para makapagsaya, mawala at maalis nilang kahit panandalian lang kung ano yung mga dumadaan sa kanilang isipan at puso. Lalo na kung ang kanilang mga misis walang ginawa kung hindi pagka umuwi. Late ka na naman. Or, asan ang sweldo? Ang mga misis, dapat ng mga asawa, tingnan natin parating ating mga asawa. Kamusta na? Kamusta na ang ano nyo? Ha? Kamusta na? Ang masakit kasi, yung mga misis, nakikipagkompetensya din. Hay, kung pagod siya, pastor, mas pagod ako, no? Patay na tayo dyan. Paano ako magsisimula? Alam niyo, in my almost 35 years as a senior pastor, I have seen a lot of different problems in the family. Ako ang dakilang referee ng Lot GM. Ay, totoo po yan. Totoo po yan. And gusto ko maunawaan natin, in the first place, kaya sinasabi ko po ngayon sa inyo, inilalagay lang natin sa tamang perspective, a biblical perspective, ang dapat sinasabi ng Biblia at dapat gawin ng mag-asawa sa loob ng tahanan. Kaya ina-appreciate ko din yung mga babae, mga nanay, mga misis dito. Kasi, tawag dito, syempre, dapat lang. Dapat lang. Pero, kumbaga, sa mga lalaki, isipin din natin, yung mga mister natin na talagang ito ang katotohanan.
pangiti-ngiti lang sila paminsan-minsan, tahimik lang sila paminsan-minsan. Ang akala natin, nothing, kumbaga, weird going on in their lives. Pero sa totoo lang, parati niyong isipin, pagka nakita niyo na medyo hindi siya yung usual, bigyan niyo sila ng panahon. Wag tayong makipag-ano sa kanila, wag tayong parang, mas pagod ako, mas ano ako. Okay. Ayan na, lumapit na si Noge. Kasi ang mga lalaki, ito sabihin ko sa inyo, ang mga lalaki, simpleng KSP. Simpleng KSP. Yung mga asawa ninyo, kahit hindi unbeliever yan, mga mananampalatayang mga misis na nandito ngayon, i-appreciate nyo yan, makikita ninyo, pagka nakita nilang in-appreciate nyo sila, naku, makikita nyo yung ngiti niyan, ibang klase ngiti ng mga yan. Ay, maniwala ka talagang, wow! Sasabihin niya sa isip-isip niya, naghihimala ba ngayon? Yan po ang katotohanan niyan, mga kapatid ko. So, listen, balikan ko yung mga tatay. You must be a provider. But listen to me. Your provision must go beyond food, clothing, and shelter. Kasi baka akala ninyo, ay, magbuting provider naman ako. Binigyan ko ng BMW misis ko. Binigyan ko ng magandang bahay at pinag-aral ko sa mga mamahaling mga eskwela ng aking mga anak. Ay, pagdating dyan, pastor, wala sila masasabi sa akin. Nope. Because your provision must go beyond food, shelter, and clothing. It should also touch their emotional and spiritual needs. Kaya nga sinasabi ko sa mga ladies ngayon, kung mag-aasawa kayo, mananampalataya. Kasi pagka hindi mananampalataya na pangasawa nyo, they cannot provide for your spiritual and emotional needs. O ngayon, naintindihan nyo na kung bakit mas mapalad ang mga babae nag-asawa ng mananampalataya? Yon. May palakpakan po natin ang Diyos dyan. Kaya tayong mga lalaki, mga kapatid, mga Kristiyano, mga family men, okay, biblical family men, dapat isipin natin, ano kaya yung tawag dito? Kaya hindi lang tayo maging provider, kundi maging provisionary. Tinitingnan mo yung, ina-anticipate mo na yung, ano yung magiging pangangailangan ng aking mga anak in the future. Kaya hindi masama ang nag-iipon. Ibang mga pastor nagtuturo, mamatay din kayo, huwag kayo mag-ipon, buti bigay nyo sa ministry, lahat siya, ubusin nyo yan. Yung mga ganun, pambira. First of all, you are a family man. A biblical family man knows how to provide not only in present but in the future for his family. You're thinking about their future protection. That's why a family man, ako po, mga kapatid ko, as a minister of the word, I cannot, hindi ako kumikita ng kasing laki ng kita ninyo. But the very best thing that I can do for my children is to provide prayers and time of prayers and prayers for them. Si Kaina, kahit pa may asawa po yan, mga kapatid ko, okay, at tandaan natin, tayong mga magulang, lalo na kung tayo mga mananampalataya, our support for them will not stop. Matatapos lang yan pagkapatay na tayo sa mundong ito. I cannot provide for Kaina and Eugene kasi mas secure pa nga sila dahil they have a good job. Pero ang sa akin doon, mga kapatid ko, may magagawa ka pa rin kahit wala na sila sa'yo. And that is to really faithfully include them in your prayers. Father, you have to be very prayerful. Okay? Because that's one of the thing that you can provide for them. And the third one, final one, okay? A biblical family man, according to the book of Psalms, is he will have his family that worships. His main goal, his main concern for his family is that he will usher them to fear God. Now, tingnan po natin to, mga kapatid ko. Tingnan natin to. Maaaring sabihin nyo at this point in time, madalas kong pinashare ang aking anak, pinipilit ko siyang umattend, pero ayaw nila, ganito. Pero tandaan natin, mga kapatid, lahat ng mga inilagay ninyo, itinanim ninyo sa inyong mga anak,
Okay? Hindi yan lalayo. Isang araw, ipapadala sa utak nila ng Panginoong Diyos yan. Maniwala kayo sa akin. Okay? Ako po, dinala ako ng aking lola at a very young age. Dinala ako ng aking lola sa Sunday school. Pero along the way, nag-high school ako, maraming mga kalokohan, maraming mga bagay ang napalayo ako sa Panginoon. Pero pagdating ko ng college, okay, dinala uli ako ng Panginoon, naalala ko yung mga bagay na itinuro sa akin sa Sunday school, yung mga bagay na itinuro sa akin ng lola ko, pagkatakot sa Panginoon, mga prinsipyo ng salita ng Diyos. Then I just saw myself joining the CCC, Campus Christian Crusade for Christ. And then, the rest was history. Ang ibig ko sabihin dito mga kapatid ko, huwag niyong isipin na yung ginagawa niyo sa inyong mga anak ay fruitless. No, hindi pa ngayon ang pamumunga. Hayaan natin ang Holy Spirit. Pero ang importante ngayon pa lang, you're ushering. A while ago, nakita ko dito yung mga bata. Okay? Congratulations sa mga nanay na pinupus ninyo ang inyong mga anak. Nasa murang edad, nagiging parte sila ng ganitong mga gawain. Sapagkat hindi nyo alam ang magiging resulta nito in their future. Kagaya ko, kasi sinabi ko sa inyo, I was just a result of one of those Sunday school. Kaya po, mga anak ng Diyos, huwag niyong ilalayo ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Amen? Importante. Dito nagulat ako Tingnan niyo Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your son will be like olive shoots around your table. Thus is the man blessed who fears the Lord. May the Lord bless you from Zion all the days of your life. May you see the prosperity of Jerusalem. Nakita po natin dito mga kapatid ko, yung mga tatay na nandito ngayon, na sinasabi ng Psalms 128, they were blessed by God, and so they became a blessing to their families, right? Now, ang nangyari rito, nag-prosper din, sabi, ang salita ng Diyos, yung Zion, yung nation o kingdom ng Jerusalem at that time. Kasi during the Old Testament, ang Jerusalem po was a nation. Nahati po kasi yan North and South Kingdom. Okay? Yung Northern Kingdom, they call themselves Israel. Pero ang totoong kingdom ay yung Jerusalem Kingdom, yung Southern Kingdom. Yung lahat ng mga naging hari doon sa Northern Kingdom, lahat yun, puro rebelde sa Diyos. None of them really serve God. Pero lahat, marami dito sa Southern Kingdom, sa Jerusalem, okay, ay tawag dito, yung Judah, ay talagang naglingkod ng may takot sa totoong Diyos ng Israel. Now, tingnan po natin dito mga kapatid ko. Kapag ka ang tatay pala, okay, ay naging blessing sa kanyang pamilya, yung kanyang anak ay magiging blessing din sa kanilang society. Naintindihan niyo? Importante pala talaga, key pala talaga ang mga tatay na binibless ng Diyos. Because when father is being blessed by God, he will be a blessing to his family, and his family will be a blessing to their society. Kita niyo, yung Zion is also blessed. Now, tingnan po natin ngayon ang verse na ito. Napaka-importante ang verse 3. Kasi gumamit siya ng metaphor. Ginamit niya, ipinakita niya rito that the wife is like a vine. And the children are like olive trees. Tama po yan? Olive shoot. Olive trees. Shoot muna yun. Maliit Pero pagka lumalaki, magiging tree na. Are you here? Now, he's using a metaphor here. Bakit ganun? Si Mrs. Vine, si children, yung anak mo ay olive tree or olive shoot. The truth is, itong dalawang ito, anong pagkakapareho nila? Both of the vine and the olive tree are what? Plants. Tama po ba? Plants yan. Ngayon, another commonality dito sa dalawang ito is that they both need cultivation. They need to be cultivated in order to be fruitful. Tama? They need to be cared of. Kinakailangan sila alagaan. That's the commonality of these two. Now, tingnan natin ngayon yung pagkakaiba. The vine tree is the kind of tree
that crawls. Tama? Now, sabi ng salita ng Diyos, ang misis daw sa loob ng tahanan is like a vine. Ngayon, kung gusto ninyong ang vine ay maging fruitful at mamunga na maganda, anong ginagawa natin dyan? Nilalagyan natin ng balag. Because women needs to cling to their husband. Are you here? Ang babae, nakakling yan parate sa kanyang asawa. Dependent yan sa kanyang mister. Kaya makikita po natin, if you want your wife to be radiant and beautiful and strong Christian, men will do the strengthening. Sila ang magiging balag ng kanilang mga misis para sila ay maging radiant. Nakuha ninyo? Kaya kayong mga lalaki, Christian men, family men, are you here? Literally, ang mga misis nyo, parating nakaganyan yan, literally. Pero, according to the Bible, they are like vine. Because, kahit pa sabihin mong, ang misis mo ay, sabihin natin, meron siyang, very self-reliant siya. But you have to understand, as a family man, you have to provide them what? Balag. Ano ba sa ibang Tagalog, yung ibang salita yung balag? Okay? Okay, kinakailangan lagyan nyo sila ng balag. Kasi kapag nilagyan nyo sila ng balag, okay, mas lalo silang magiging productive. At tingnan natin, so mga family men, tingnan ninyo, you have to treat your wife like a vine tree. Okay? Okay? Hindi yung parating sa akin ka na lang na, parating, hingi ka na lang sa akin ng tulong. Okay? Magpapasok lang na sinulit sa karayom, ako pa ang tinunila mo. Kinakailangan, okay? Kinakailangan, kung mayroong hindi magagawa si Mrs., nandiyan ka, nakasuporta. Ang balag po ay suporta sa vine. Amen? Palakpakan po natin, Lord John. But, here goes the other thing. When you treat your children, you have to treat your children like an olive tree. Now, ano po yung olive tree? Now, we have to get the idea of a man living in the Old Testament, not in the present age. During the Old Testament times, if a man has olive trees, he is considered wealthy and productive. Okay? Dapat natin maintindihan because this is Psalms. Tandaan nyo, Old Testament yan, thousands of years ago yan. So when you have an olive tree, you need to carefully cultivate them. Alagaan sila, mga kapatid ko. Because sabi ng salita ng Diyos, children are like olive shoots, olive trees. Para, shoots pa lang sila, kinakailangan lumaki sila. Kinakailangan okay? Alagaan nyo sila. You need to weed them, you need to water them, you need to fertilize them. Matrabaho. At itong masakit sa olive tree, ang olive tree ay lumalaki ng napakabagal. Kaya huwag kayong magmamadali at huwag kayong maiinis sa inyong anak. Be patient to your children. Huwag ka nagagalit. Huwag mong kinakaldag agad ang anak mo. Huwag mo agad sinisigawan, huwag mo kasi ganun din ako nung araw eh. Pero hindi pala dapat ganun. Alam po ninyo paano dapat i-treat ang ating mga anak? Tinuruan tayo ng Ephesians chapter 6 verse 4. Look at this. Father! Kanino naka-address sa mga father, ha? Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in training and instruction to the Lord. Ano yung word na exasperate? Do not exasperate. It means, do not humiliate, do not infuriate, do not badger your children, or do not sort of frustrate them. Kasi di ba ganito minsan ang ginagawa ng mga tatay sa iniinis, hinihiya. Okay? Sinasabihan ako ano-ano mga masasakit na salita. Do not exasperate your children. Mura dito, mura doon. Parusa rito, parusa ron, patay. Kasi gusto natin kagad mabago. You have to be very patient with your children. Why? Because they are olive trees. They are not mushroom. They are olive trees. Yung mushroom po,
Pagka inilagay mo ngayon dyan, bukas may mushroom na. Kumpleto na, pwede mo nang anihin. But ang olive tree po, hindi. It takes time. A slow growth ang mangyayari. But I will give you one good thing about olive trees. If you will cultivate them, if you will take care of them, they will bear fruits. They will bear fruits up to 800 years. Yan ang kagandahan ng olive trees. Okay? If you carefully take care of them from the olive shoot, if you will put them in the right place, if you will take care of them, at ang kagandahan sa olive tree, sometimes there are olive trees that doesn't need time. They will keep on bearing fruit and producing fruits. Hindi sila nauubusan. Ang ibang mga puno, after 10 years or 20 years, tapos na. But they can produce fruits up to 800 years. That's a very interesting thing about the olive tree. At ganun niyo po ba mga kapatid ko, naniniwala kung bakit ginamit itong metaphor, paghahambing sa ating mga anak. Sapagkat alam po ninyo, kapag ka ikaw ay nag-invest ng mabuti sa iyong anak, pagka sila'y nag-anak din, kahit wala na tayo, ganun din ang gagawin nila sa inyong mga anak. Kapag ka nabigyan nyo sila ng magandang pundasyon, ganun din ang gagawin ng mga apo sa kanilang mga anak. That's why children are like olive shoots. Do not exasperate them. Be patient with them. It's a time of demonstrating and showing and coaching and teaching. It's a time of patience. As long as you're living, yung mga anak natin, kailangan nila tayo. Tatay, congratulations. Sapagkat narinig natin ngayon kung sino tayo sa mata ng Diyos. Narinig natin ngayon kung bakit tayo masasabi ng mga misis natin sa ating ngayon ng mga Kristiyano, bless ako dahil ikaw ang pangasawa ko. Tutulungan kita ngayon na maging isang magandang imahe ng ating Diyos Ama sa ating mga anak. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. So tayo mga tatay, mga kapatid ko, ang wealth natin actually by the way gusto ko maunawaan ninyo, ang wealth natin hindi yung ating mga ari-arian, hindi yung ating mga pera sa bangko. Hindi yan ang wealth nating mga tatay. Ang wealth natin actually yung mga anak natin. Yun yung gusto kong because they are the olive trees. Tingnan nyo yung verse 6 Sabi sa verse 6. Psalms 120. And may you live to see your children's children. Peace be upon Israel. Sana daw patuloy kang mabuhay na makita mo hindi lang ang iyong mga anak, kundi ang iyong mga apo at kaapo-apuhan pa. Alam po ninyo, maaring marami sa atin, hindi na natin makita pa yung mga apo o mga kaapo-apuhan natin. Pero isang bagay lang kung tama ang pagpapalaki mo sa kanila, isang bagay ang masisiguro ko sa inyo, makikita nyo kahit na yung kaapo-apuhan ninyo. When we all go to heaven, makikita natin silang lahat. Because you've done your job as a biblical family man. Don't get frustrated kung hindi ka naging successful na maging mayaman. But if you have provided them the spiritual and their emotional need, you are equally wealthy. Kaya huwag kayong inyong mga anak, pilitin yung dalhin sa salita ng Diyos, pilitin yung magawa ng paraan na sila ay ma-involve sa church. Because nasa sa kanila ang inyong legacy. Mga tatay, narinig ng inyong mga misis na kailangan nyo ang inyong suporta. Okay? Mga misis, do not exasperate your husband, okay? Kung yung mga father, do not exasperate your children. Wives, do not exasperate your husband. Love them. Love them the way they are.
Kahit hindi sila perpekto, huwag nyo silang ikumpara kung kani-kanino. Ang importante, sila'y mananampalataya sapagkat sila'y unti-unting babaguhin din ng Diyos. Kaya, mga misis, pagpasalamat niyo sa Panginoon na kayo ay binless ng Diyos ng isang asawang mananampalataya. And may I ask the family men in this room to lift their hands. When I say family men, it's either you're a husband without the children, or you're a father to your children, or you're both. Okay? That is the family men that I'm talking about. So every man na meron nun, I want you to lift your hands. I'm gonna pray for you. I'm gonna bless you. Now remember, you need to give God a reason to bless you as a family man. Be faithful to your God. Be a provider for your family. And the Lord will guarantee us that God will prosper the works of your labor, the works of your hand. He will prosper you. He will bless you. And I like the word na ginamit niya doon sa verse 4. Look at verse 4 here. Thus is the man blessed who fears the Lord. This word. Kaya ito po ang reason. Kaya mga tatay, may mga problema kayo sa trabaho, sa personal na buhay ninyo, wag po kayong mag-alala. Nandyan ang Panginoon. Hipuin din niya ang inyong mga misis para tulungan kayo. Panginoon, salamat po sapagkat Lord, kaya pala ginawa mo ang lalaki na iba sa babae sapagkat ito ang rason. Ngayon naunawaan po namin, we know and we now realize that we are the image and the glory of God to our children. Father, what a big responsibility and task to have. But Lord, we know that we can do it. With you, nothing is impossible. But apart from you, we can do nothing. And Lord, we are asking you for your strength. We're asking you, Lord God, to let your power, anointing, wisdom to be upon this family men. Help them, Lord, to overcome their daily struggles in their jobs, in their health, in their emotions, in their spiritual lives, Lord. Fill them, Lord, ng inyong, Lord God, kalakasan. Maraming pong salamat sa aming mga tatay. Salamat sa kanilang mga buhay. Kami ay nandito dahil sa kanila. Salamat pong muli. Iniiwan namin ang pinakamataas na kapasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon.